Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment. Nadulas dito ha. Kasi ito si Attorney Claire masyado madaldal, no? And alam naman natin na ito ay aso ni Marcos. Tanggapin na natin. Ang sinasabi nito ay salita ni Marcos. So, ginagamit niya ngayon dito yung salitang traidor. Hindi dapat gamitin na sa pagpapatupad ng batas na traidorin yung nararapat. Yan po ang punto declare. Natatandaan po natin na sinabi ni Baste na itong si Marcos ay traidor. Walang utang na loob. Okay, sige tuloy. With the Interpol. Hindi dapat mahinto ang pagpapatupad ng batas dahil lang sa utang na loob. Ito ang sagot ng Malacanang sa pagtuligsa ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagkakaaresto sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon, binuweltahan ni Mayor Baste ang Pangulo at sinabing wala itong utang na loob kahit pa ipinalibing na nga ng dating Pangulo sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pag kay utang kabubuton, ang imong amahan gipalubong. Ang iyong ama pinalibing ng aking ama. Sa akong amahan, pero ang aking ama pinakulong mo. Ang amahan gipapreso nimo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, noong 2016 pa lamang ay tinanaw ng utang na loob ng dating senador at ngayon ay Pangulong Marcos sa Korte Suprema at kay Pangulong Duterte ang ukol sa bagay na ito. Noon, alam mo, ipapaliwanag ko lang po sa atin. No? Sa ating mga Pilipino, yung ama natin, imagine niyo po, very important po ito sa ating tradisyon. Napaka-importante sa atin na yung ating ama ay mapalibing ng maayos. Nature po natin yan eh. Ang family ties po ng mga Pilipino ay talagang matindi. Ang ating pagmamahal sa ating pamilya matindi, ang ating bonding sa ating pamilya ay matindi. Kaya naman napaka-importante na nailibing. Napakalaking bagay nun na dati yung tatay nila ay binabastos. Pero itong si PRRD, pinalibing sa libingan ng bayani ang tatay ni BBM. Bakit? Para matapos na po yung pagka-divide natin. Sa katunayan, si PRRD na hindi nagsasalita ng patungkol sa unity, siya talaga ang sinusubukan niyang ibuklod ang mga Pilipino. Kaya nga pinalibing niya na sa libingan ng bayani. Samantalang itong si Marcos na uniteam, hindi naman nauwi sa pagkakaisa. Trinaydor pa ang Duterte. Alam mo, napakatindi nung ginawa ni Marcos na yun. Dahil, gaya ng sabi ko, ang pagmamahal ng Pilipino, isa po yan sa pinagmamalaki natin. Actually, kahit mga foreigners, nakikita yan sa mga Pilipino ang pagmamahal natin sa kamag-anak.
Kaya yung ginawa ni BBM ay wala talagang kapatawaran sa sibilisasyon, sa tradisyon ng mga Pilipino. Dahil talagang walang utang na loob si BBM. Dapat nirespeto niya yun. Napakalaki ng ginawa ni Tatay Digong na pagpapalibing. Hindi lang po yun pagpapalibing. Dahil yun ay talagang napaka-importante sa ating mga Pilipino. Yung pagrespeto sa tatay. Sana man lang, eto si Marcos, eto si BBM, nirespeto man lang yung tatay ni Sara, which is si Tatay Digong. Yung po ang ibig sabihin dito, wala ka talagang respeto, wala ka talagang utang na loob, Marcos. Pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob. Tingnan mo, sabi niya, nagpasalamat sila dati. Yun na ba utang na loob? At ang sinasabi ni Claire, forever silang tatanaw ng utang na loob. Excuse me po, Claire. Hindi po pagtanaw ng utang na loob yung ginawa ni BBM na sabi, actually sa interview, meron kaming interview kay Attorney Torion. At kanina lang sa Banateros na programa dyan sa SMNI at sinabi niya, wala pong red notice. Ibig sabihin sa Interpol, wala pong pinapa-aresto si PRRD. Wala po. Kaya po, talagang si Marcos matindi talaga. Sinungaling na, wala pang bayag, aminin yung kanyang pagsisinungaling. Diba? I mean, kung ipakukulong mo si PRRD, diyan sa ICC, dapat man lang panindigan mo magpakalalaki ka. Kung hindi mo pakukulong, dapat pinanindigan mo, ipinagtanggol mo. Dahil karapatan ng isang presidente, yung choice na yun. Pero gaya nga ng sabi, walang utang na loob to si Marcos. Sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Yan, sabi niya. Ginagamit niya na dito. Okay? Ito dito napapaamin na po. Papansin ninyo, nasasaktan sila sa salitang budol. Now, binabaligtad nila. Tinatry nilang tawagin si PRRD na budol. Remember, tinatawag natin silang fake news. Ngayon, ibinabalik sa vloggers natin na ang vloggers ni Duterte, ang mga vloggers na sumusuporta kay Duterte, excuse me, ay fake news. Dito napapaamin si Claire na sila talaga ay traidor. Nasasaktan sila dun sa salitang traidor. Kaya ngayon, tinatry na naman nilang i-twist para ibalik sa mga Duterte yung ibig sabihin na hindi sa pagtanaw ng utang na loob ay hindi dapat namin traidorin ang batas. Anong gustong palabasin ni Marcos dito? Alam nyo kung ano? PRRD, Duterte, mga Tatay Digong, hindi kami pwedeng mag-traidor sa batas para sa inyo. So ang pinapalabas dito, inuutusan ng Duterte na mag-traidor itong sila Marcos. Again, ito na ulit yung reverse psychology na ginagawa ni Marcos. Diba? Isipin ninyo, tinawag ng tamba, anong ginanti nila? Piatos. Tinawag na bangag. Ngayon, anong ginaganti nila kay PRRD? Fentanyl. Diba? So, ganyan sila eh. Pag napapaamin sila, indirectly, doon sa kanilang ginagawa. Pero ito tatandaan ninyo. Claire, makinig ka po. Hindi naman po hinihingi ng Duterte. Hindi naman hinihingi ni Tatay Digong na siya'y mapawalang sala. Sana man lang may paninindigan yung boss mong si BBM na hindi mismo
si BBM ang presidente na inutusan si Torre na dakpin si PRRD. Yun lang naman ang sinasabi ni PRRD eh. Kung may kasalanan ako, litisin nyo ako dito sa lupa natin. Dito sa batas natin. Ay lintik na yan. Bakit binigay ninyo ang Pilipino sa puti? Alam mo ako nasasaktan doon. Bakit? It is just like, etong puti na ito, minamata ang Pilipino, hindi po si Duterte, Claire. BBM, hindi po si Duterte ang minamata. Tayong Pilipino minamata ng puti. Hindi po pagtanawang utang na loob ang ibig sabihin ay mapawalang sala si Tatay Digong. Ang ibig lang sabihin, manindigan ka naman, BBM. Wala kang yakbols eh. Bakit binigay mo, pinagkalulo mo sa puti ang Pilipino? Yun lang. Di sana pinigilan mo. Hindi ka gumawa ng paraan na mahuli si Tatay Digong. Hindi nyo inutusan yung pulis ninyo na si Torre. Hinayaan lang nyo. Okay, sige. Gusto nyo sampahan nyo ng isang katutak na kaso si Tatay Digong dito sa lupa natin. Ang problema, wala nga ni isang kaso. Wala. Ni isa. Naiintindihan mo, Claire? Naiintindihan ng mga supporters ni BBM? Hindi po umiiwas sa kaso si Tatay Digong. Dito lang bakit sa ICC? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Pinapakita ni Marcos na weak siya talaga. Pinapakita ni Marcos at pinapakita ng Dilaw at pinapakita ng NPA na sila kay nagkakampiyan na pati komunista, lahat sila nagkakampiyan na hindi pa rin nila kaya ang Duterte. Kailangan pa silang umasa sa puti para ibagsak ang Duterte. That's how weak they are. Naintindihan nyo? Ganyan po kahina si Marcos. Ganyan po. Pag sama-samahin nyo na, lahat na po nagagalit sa Duterte. Pula, dilaw, adik, NPA, komunista, lahat na. But because you cannot bring down BP Sara so that you can continue your 2028 political dreams, dinala nyo doon si Tatay Digong. Dahil hindi nyo kayang talunin ng PDP senatorial balls. At alam nyo, ang alas ay si Tatay Digong. Tumawag kayo ng puti para kampihan kayo. Ganyan po kalakas ang Duterte. Claire, don't tell us you don't know that. Vlogger ka rin. Vlogger ka rin. Bago ka mapuesto dyan sa posisyon mong yan, vlogger ka rin. Alam mo ang lakas ng Duterte. Even the BBM vloggers, you know ang lakas ng Duterte. Huwag tayong maglokohan. Sa kabila nito, nilinaw ni Yusek Castro na ang pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos ay naaayon sa batas na kapareho lamang sa ginawa ng pamahalaan na makipagtulungan sa International Criminal. Mali po, mali ka na naman, Claire. Naaayon nga sa batas. Tingnan mo. Naaayon daw sa batas yung paglilibing kay Ferdinand Marcos Sr. Pwede. Pero bakit? Ilang presidente nang dumaan? Napalibing ba? So don't tell us about batas-batas lang. Kailangan may kamay ang presidente para gumana yan. Total, kinumpir mo na rin ang pagkakahuli kay PRRD. Same thing, hindi lang yan batas-batas. Clear. Kailangan may kamay dyan ng presidente. So, yung pagkahuli kay PRRD, may kamay ng presidente. Anong ginawa niyong ganti sa pagpapalibing kay Marcos Sr.? May kamay yan ni Tatay Digong. Ikaw pa nag-compare, nahuhuli kayo sa sarili ninyo. Oh. Kahit nasa batas yan, gaya ng sabi ni Marcos, he will not lift a finger. Hindi siya mag-finger. Anong ginawa mo? Pininger-finger mo.
para mahuli si PRRD. Anong hindi ka maglilip ng finger? Sa sobrang finger mo, naniga si Torre, napakayabang, hinuli si PRRD, dinala sa ano? Tingnan yung kalokohan. Again, may kamay ang presidente. Criminal Police Organization o Interpol. Ang pagpapaaresto naman po o pagsusurrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay meron din pong kaugnayan na batas at meron po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Inirerespeto Sabihin mo, walang paninindigan. Tinanggi niya ng papapasukin ng ICC, pinapasok pa rin. naman ng Malacanang ang mga protesta ukol sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Ngunit paalala ng palace official sa mga nagpoprotesta, iwasan lamang lumabag sa mga umiiral na batas. Hindi po natin mawawala sa kanilang damdamin, kaya po ay normal dahil po may naging pangyayari sa kanilang malamang iniidolo at panatiko po sila. Bastos talaga, bunga. Bastos talaga bunganga nito, no? Ano bang sinusubo nitong alin na ito? May pagkabastos eh. Hindi naman natin sila masisisi dahil sa iniinudulo nila at panatiko. Hindi po. Hindi dahil sa pagiging panatiko kami. Oo, iniidolo namin. Pero hindi yung panatiko na ibig mo sabihin wala na kaming katwiran. Hindi. Mali talaga yung pagkakaaresto kay PRRD. Bakit wala nang jurisdiction ng ICC sa atin, Claire. Vlogger ka na, abogado ka pa. Alam kong alam mo. Huwag naman bastos yung bunganga mo, bata. Hindi ko maintindihan kung ano, bakit ganyan ang kabastos ang lumalabas sa bibig bunganga mo. Ng isang leader, hindi po natin pipigilan ang ganitong pagsasabi ng kanilang mga damdamin. Huwag lang po sigurong lalagpas na magkakaroon po ng alarma at masasabi po natin na yan po ay sedition or inciting to sedition na po. Nel Maribuhok, UNTV News. Ay nako, punta po tayo sa next topic ha. Tingnan natin to, topic number 2. Investigasyon ni Amy sa Senado, pipigilan ni BBM. Hindi naman daw pipigilan ng kanya ang mga opisyal ng gobyerno na iimbitahan sa gagawing investigasyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Yan. Pangulong Una pa lang no? Ano sabi? Hindi naman pipigilan ng Malacanang ang pag-iimbestiga ni Amy sa Senado patungkol sa maling pag-aresto kay Tatay Digong. Doon pa lang nakakatakot na. Alam niyo kung bakit? Lahat po ng nangyayari kabaliktaran sa sinasabi ni BBM. Una, anong sabi niya? Hindi pa papasukin ng ICC, I will not lift a finger. Nakapasok ba? Andun na nga si Tatay Digong, pinaaresto. Anong sabi ni Boying? Hindi sila makikipag aarestuhin pa ang ICC pag andito sila at illegal po yun at dapat dumaan sa korte. Pinadaan ba sa korte? Hindi. Anong sabi ni BBM? Hindi pa papasukin ng ICC, hindi pa papasukin ng EDCA. Pinapasok ba? Oo. Anong sabi ni Marcos? Hindi siya pabor sa impeachment. Unang pumirma sa impeachment, anak niya. At ang huling pumirma, pinagitnaan, pinsan niya. Anong sabi ni Marcos? Ni BBM? Walang pumasok na armas sa KOJC. Ni isa. May pumasok ba? Ang dami. Napakaraming armas na pumasok sa KOJC. Kaya nakakatakot to. Tandaan nyo. Malalaman ninyo kung ano ang plano ng gobyernong ito. Pakinggan ninyo. Ang thermometer natin, si BBM. Kung ano sinabi ni BBM, baliktarin ninyo. Yun ang mangyayari. Kaya yung sabi niya hindi niya pipigilan to, pipigilan niya yan. Duterte. Tiwala naman daw kasi silang masasagot ng mga opisyal ang mga pagsisiyasat dahil naaayon umano ito sa... O paano, Claire? Kung pigilan ni BBM, pagtatanggol mo pa rin? Pikit mata mong ipagtatanggol? batas.
lalo na yung paghahain nila ng warrant. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, igagalang daw ng palasyo ang nais ng senadora. Malaya naman daw ang presidential sister na magpatawag ng investigasyon in aid of legislation. Kung yan po ang nais ni Senadora, she's free to do that. If the inquiry is in aid of legislation, we will respect. Ayan, delikado. Irerespeto daw nila yung gusto ni Amy na magpatawag in aid of legislation. Naku, malabo na naman yung investigasyon. Alam mo, sa katunayan, hindi na ako bilib dito kay Amy. Sabi nga, ano pang iimbestigahan mo? Labas na sa lahat ng social media. Baka gagamitin mo lang yan, yung Senate investigation na yan, dahil sa lahat po, tandaan nyo to, sa lahat po ng kandidato sa under BBM na senator, ang pinakamalaking ibinagsak si Amy. It shows, ganun po kahina ang kapit ng Marcos sa Pilipinas. Ganun kahina yung kanilang paninindigan na tama ang pagkakaaresto kay Tatay Digong. Hindi po. Alam ng Pilipino, mali yun. Kaya nga, alam mo sa survey, lahat sila humina. Bumaba sila sa survey. Ang kanilang percentage bumaba. Pero ang pinakamalaking binaba si Amy. So ako wala akong tiwala dito kay Amy. Until kumalas ka dyan sa team ng kapatid mo and then call out for drug test. Until now, hindi mo kino-call out ng drug test yung kapatid mo. Anong sabi ni PRRD? Bangag yung kapatid mo. Simple naman eh. Kung hindi bangag, bakit hindi mag-drug test? Di ba? Para tapos ang usapan. Until now, hindi nagpapadrug test. Si Amy, hindi mo kino-call out yung kapatid mo. Magpa-drug test. Second, merong chismis na na-hold si Lisa sa Amerika. Hindi ko sinasabing totoo yun. Hindi ko sinasabing hindi totoo. Pero, bakit kasi hindi mag-live si Amy, ay si Lisa? Tapos na ang issue. Kasi puro pictures ang lumalabas. Di ba? Ewan ko as far as I'm concerned, baka hindi ko lang na-research, ilagay nyo po dyan, tama ba? Bakit hindi mag-live si Amy, si Lisa? Ang daming mong kakutsabang mainstream media na mga sip-sip sa'yo. Ba't hindi ka mag-live through their media? Eto ko, mga pictures kayo, ano sinasabi nyo nakahold ako? Andito, papasyal-pasyal ako. Wala di ba? Kaya nagdududa ang taong bayan. Again, I'm not saying totoo to o hindi. Ang tanong, bakit tayo mag-live? Hindi ko rin sinasabing totoo kung bangag si Marcos o hindi. Bakit hindi magpa-drug test? Di ba? Simple. The request of Senator Amy. We just complied with all the requirements with the law regarding the arrest. Abogado ka, Claire, alam mo, paano nag-comply? Hindi nyo pinaharap. Hindi nyo pinaharap sa korte. Bago nyo dinala doon, dapat pinaharap nyo sa korte. Alam mo yan, Claire, ano ka ba? Bobo ka bang abogado? Hindi ako naniniwalang bobo ka, alam mo yun. Tapos sasabihin ninyo, kasi ang competent judicial ay ang DOJ. Kailan naging judicial ang DOJ? Nabuwang na ba talaga itong si Utoy? May sasabihin niya DOJ, competent judicial na yon. Pambihira naman. Do you really honestly believe na tama yun? Competent judicial ang DOJ? Kailan pa? Claire, kailan pa? Gumising ka naman, huwag ka magbubobobohan. Para naman kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, pwede daw magpaimbestiga si Senator Amy Marcos, pero hindi naman daw yan makakaapekto sa anumang desisyon ng Senado sa paglilitis ng International Court sa dating Pangulo.
May sapat na raw kasing kapangyarihan ang ICC na ituloy ang kaso. Malakas rin umano ang testimonya mula mismo sa mga miyembro ng tinatawag na Davao Death Squad. Alam mo, ito yung sinasabi nila dyan, ha? Ganyan ang pinapalabas nila na kahit ano pang desisyon, ganyan po nila minamind conditioning ang mga korte natin and at the same time yung mga Pilipino. Na kahit na anong desisyon ng korte natin, wala na dito si PRRD. Hindi pwedeng utusan ng korte natin ang ICC ibalik si Tatay Digong. May tama naman din yun. Pero pwedeng utusan ng korte natin ang gobyerno na i-request, again, request lang, na i-request ang ICC na ibalik si Tatay Digong. Diba? Pero magpakatotoo tayo. Alam natin, hindi mangyayari yun. Mas posible pang, ito'y kasing labo ng pagputi ni Torre. Malabong mangyari. Napaka-imposible po nun. So, hindi gagawin ni BBM, kahit sabihin ng korte, hindi yan susunod na gawin lahat ng nararapat para maibalik si Tatay Digong. Hindi gagalaw yan si BBM. Alam naman natin, nangyari po yan sa KOJC, pinapaalis na dun yung mga pulis, hindi pa rin umalis yung grupo ni Torre. Alam naman natin na ibig sabihin, merong mas mataas sa kanya na nag-uutos, diyan ka lang, ako bahala. Alam natin yan. So wala tayong aasahan dito. Dito sa gobyerno ni Marcos, wala tayong aasahan. Alam nyo kung anong aasahan natin? Dikdikin natin ang ICC. Bakit? Ito, kailangan nilang protektahan ng credibility nila. Pag mali ang pagkaka-aresto kay Tatay Digong at kinunsinte ng ICC, masisira ang credibility nila. Kasi international court yan. So, alam mo buong mundo nanonood. At ipakikita natin sa buong mundo na yung nangyari kay Tatay Digong ay politika lang at hindi talagang pangyayari. I-pressure po natin ang ICC, magsalita po tayo. Wala pong masama doon. Diba? Pagka meron silang hearing, salita tayo. Kasi dito sa gobyerno ni Marcos, wala tayong aasahan. Ipakita natin na yung sa buong mundo. Actually, pag manood ka ng ibang channel, nakikita nila ang problema sa Pilipinas. Alam na nila. Politika to. Maraming channels na nagko-cover about this. Maraming vloggers, foreign vloggers na sinasabi, this is political. Ganyan po kahirap sugpuin ang drugs. Kasi ang kalaban dito ni Tatay Digong are drug lords. Nasira ang negosyo nila sa Pilipinas. At napakalaki ng pera ng mga drug lords. May mga nagsasabi nga mas malaki pa ang pera ng mga drug lords kaysa sa pera ng Pilipinas. Kaya ayaw nila si Tatay Digong. So, kita po yan ng international media. Let's keep on supporting the international media because the mainstream media here in the Philippines walang silbi. Inutil. SMNI, alam nyo naman, naninindigan. May yagballs yung SMNI. Hindi takot yan, sasabihin niya. Pero yung iba, pag gusto nyo ng info patungkol sa ICC, makinig na lang kayo sa SMNI or kung hindi man sa international channel kesa dito sa local media natin na instead na magbalita ng tama, more on mind conditioning, kokontrolin lang tayo. So, ingat-ingat lang po tayo. Next topic po tayo. Eto naman, mga vloggers naman, pag-iinitan, pambihira. Sige, tuloy po tayo. Sa ibang balita, hindi bababa sa 20 vlogger ang binabantayan ng NBI dahil sa pagkakalat umano ng fake news. Pakinggan natin, napakalinaw. Mahigit
20 vloggers, naku, andyan kaya pangalan natin, mahigit 20 vloggers binabantayan na po ngayon dahil di umano sa pagpapakalat ng fake news. O, para sa kanila, ano fake news? Ulitin ko ha, sinabi na yan. Mahigit 20 vloggers iniimbestigahan sa pagpapakalat ng fake news. Online. Ang isa nga, may dalawa ng warrant of arrest. O, yung isa may 2 warrant of arrest. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa survey ng Social Weather Station itong Pebrero na kinomisyon ng Advisory and Research Consultancy Group na Stratbase, lumalabas na 62% ng mga Pilipino ang naniniwalang isang seryosong problema ang fake news sa bansa. Yan. So itong kanilang tingnan nyo kung paano nila pinapalabas na fake news. Paano nila idinidiin yung fake news? Bakit? Survey. 62% naniniwalang problema ng Pilipinas ang fake news. Totoo naman. Sige, I will agree with you. Pero dyan nila sinimulan, tingnan nyo, i-discarte nitong GMA. Dyan nila sinimulan. 62% problema na. Sangayon na problema ang fake news. Tanong, sino yung mga fake news? Karamihan din sa mga Pilipino, hirap daw na matukoy kung ang impormasyong kanilang napapanood, naririnig o nababasa ay peke o mali. 22%. Hindi nila maalaman kung peke or mali or fake news. Paano malalaman ang fake news? Isinagawa ang survey nitong February 15 to 19, 2025 gamit ang face-to-face interview sa mga rehistradong botante edad 18 pataas at may plus-minus 2.31% margin of error. Ang National Bureau of Investigation binabantayan ang hindi raw bababa sa 20 vloggers na nagpo-post ng umano'y fake news sa social. Alam natin sino-sino to. Tutukuyin na naman nila. Hindi bababa ng 20 fake news vloggers. NBI, pasok! Social media. May hawak daw silang listahan ng vloggers at kanilang mga pinost itong mga nakarang araw at pag-aaralan ng posibleng nilang pananagutan. Walang binanggit na mga pangalan ng NBI, pero kabilang daw dyan ang isang vlogger na nakabase sa Amerika na ayon sa NBI ay may 2 warrant of arrest sa kanila. Cyber libel, papasok sa cyber libel, papasok sa inciting to sedition. Yung mga mamamayan natin, ginagawa nilang biru-biru yan. Sinasabi nila meron tayong freedom of speech, freedom of expression, pero lagi kong sinasabi, that is not absolute. Merong limitation yan. Anong limitasyon? Di ba sinasabi ng mga vloggers may freedom of speech. According sa mamang ito, may limitation. Ano limitation? Mamaya papaliwanag natin. Anong ibig sabihin nilang limitation? Pagka lumalampas ka na sa parameter ng batas, nakakakumit ka na ng krimen, ay kailangan masawatan natin yan. Ang Malacanang na isa rin sa mga prioridad ngayon ng paglaban sa fake news, nakikipag-ugnayan sa NBI sa mga posibleng hakbang. It is very obvious that more fake news are lingering. Dumadami ang fake news. Maybe because of the present situation regarding the arrest of former president. Ayan, lumabas na. Ano yung mga fake news? Bakit dumadami yung fake news? Dahil yung mga nagbablog patungkol sa pagka-aresto kay Tatay Digong. Alam mo na agad kung saan tutungo eh. Di ba? Huli o huling-huli. Sabi ko sa iyo, sa kadaldalan nitong alin na ito, dinalaglag niya. Sa bagay, may utos to ng amo niya. Tatahol ba to kung hindi siya pinatatahol ng amo niya? Di ba? Obvious. Ano yung fake news sa kanila? Yung nagdi-declare na illegal arrest yung ginawa kay Tatay Digong. Bakit dumadami? Dahil sa pagdami nung pagko-cover doon sa illegal arrest kay Tatay Digong. Itinukoy niya na eh. Di ba? Ay, sino yun? Di mga DDS vloggers. Yung mga naniniwala na illegal ang arrest ni Tatay Digong. Yun ang fake news sa kanila. Yun ang pagdami ng mga fake news vloggers. At yun din, yung wala na sa batas. Teka muna. Kung kami naniniwala, wala talaga sa batas yung pagkaka-aresto.
Anong gusto nyo? Sip-sipwet kami kay Marcos? Hindi na. Kaya sabihin namin yung totoo. Hindi naman kami katulad dyan ng iba na mabigyan lang, para mabigyan ng pwesto, kailangan sip-sip kami. Hindi naman kami katulad ng iba dyan na para mabigyan ng promotion, sip-sip kami. Hindi namin kailangan i-cover namin si Marcos. Hindi namin siya kailangan ipagtanggol. Kumikita kami ng sarili namin sa YouTube. Malinis po yun. Hindi namin kailangan sumipsip. Doon lang tayo sa tama. Kahit magtanong kayo sa abogadong nasa gitna, yung walang kinakampihan, sa AFP na nasa gitna, sa pulis na nasa gitna, lahat ng nasa gitna, itanong ninyo, yung mga eksperto, sasabihin illegal arrest yung ginawa kay Tatay Digong. Bakit binitbit nyo, dinala nyo sa puti? Yun ang totoo nun. Huli itong mga to. Hindi po kayo naghahanap ng solusyon patungkol sa fake news. Ginamit nyo pa na 62% na problema ang fake news. Hindi. Hindi kayo naghahanap para masolusyonan yung problema na yan. Ang hinahanap nyo, paano bubusalan ang mga Duterte vloggers? Yan ang totoo dyan. Huwag na tayong paka-ipokrito. Galing na sa'yo eh. Duterte. Dating ES, Medialdea, nakita po natin kung paano po ba niya nabanggit na nawawala ang dating Pangulong Duterte na yun po ay pinasinungalingan mismo ng ICC. Hindi, ang sinabi ni Medialdea, wala talaga dun eh. Eh diba? I mean, dinala ka dun para bantayan si Tatay Digong. Tapos tatanungin ka ng media, ano sasabihin mo? Wala dun. It will really cause alarm. Saan ka nakakita ng kinidnap yung presidente? Eh, yun din naman na sinabi ni Medialdea eh. Bakit? Illegal arrest eh. Extra rendition in legal terms. But for us, yun na sabi niya, for us, for me. Laymans, hindi lawyers. That's kidnapping. Tapos pagdating doon, hindi mo makita. Sana man lang in-inform. Mawawala si Tatay Digong ng ganitong oras up to this time because dadalhin sa ospital. Hindi po fake news yun. Ang fake news, let me remind you, Claire, ang fake news, yung sinabi ni BBM, he will not lift a finger to cooperate with ICC. That is fake news. So yung mga ganun pong mga irresponsableng mga pananalita ay dapat pong ang tao ay magmasid, mag-isip at matuto pang mag-evaluate. Tandaan nyo, hindi ko sinakyan ulit hindi ako nag-i-excuse, hindi ko pinagtatanggol yung sinabi ni Medialdea dahil kinover ko yun, hindi. Nag-antay ako. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, hindi ako basta sugod ng sugod. Inaantay muna natin. No? Hindi ko blinag yun. Okay? So, hindi ko pinagtatanggol dahil para ipagtanggol sa... Hindi po. I'm not guilty of it. No? Maingat po ako sa pagdating sa fake news. Pero wag naman po natin sasabihin lagi na pagkatotohanan pero tatama kay Marcos. Fake news. Tulad ng bangag. Totoo namang ayaw niya magpa-practice eh. Di ba? Fake news ba yun? Hindi fake news yun dahil maka-Duterte vloggers ang nagpapakalat. Tumatama sa kanya. Dahil ayaw niya magpaano. Yun ang totoo. Di ba? Para po hindi po nagugulo ang ating isipan at damdamin. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Malacanang sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng NTC at DICT para panagutin ang mga nagpapakalat ng fake news. Ang Pangulo hindi naman daw balat sibuyas. Hindi naman pala eh. Oh. Huwag nyo kaming busalan. At hindi nagpapaapekto sa mga batikos na ibinabato sa kanya. Pero paalala ng Malacanang, ang kalayaang magpahayag at pumuna ay meron daw hangganan. Kapag ka po, Ano yung hangganan? Yun yung tanong. Anong hangganan? Claire, sagot. nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, O, pag may element yung inciting to sedition, which is
Of course, without any tumultuous uprising. Ayan, kung merong daw, ano yung elements? One of the main element, may inciting. Yung uprising. Yung nagtatawag ka ng kaguluhan para pabagsakin ng gobyerno. Paano kung hindi naman nagtatawag ng kaguluhan para pabagsakin ng gobyerno? Dadagdagan niya pa. Kasi alam niya, hindi ginagawa ng mga Duterte. Kaya dadagdagan niya. Anong dagdag? But they are encouraging people to sow hatred. Ayan, na sinasabi ko. Ini-encourage yung taong bayan na magtanim ng galit. Hindi po. Wala po sa batas na sinasabi ninyo. Ano bang kami naglalabas nung kung ano yung sama ng loob namin? Hindi po kami nagtatanim ng galit. Yun talaga nasa puso namin. Anong gusto mo ba mga Pilipino? Yung alam nila, sinusugpo ang droga sa Pilipinas, pinadala nyo para babuyin ng puti. Yung naging problema natin pagkatagal-tagal lang si PPNPA, yung mga NPA na yan, mga komunista na yan, mga rebelde na yan, yung mga nangingidnap na yan, sinugpo ni Tatay Digong. Tapos anong gusto ninyo? Matuwa kami? Dahil yung nagpatupad nun ay kinidnap, dinala nyo sa mga puti? Ganun ba? Hindi. Huwag mong dagdagan. Kasi kung galit yung taong bayan, ito lagi nyo sa tandaan. Kung galit yung taong bayan, huwag yung taong bayan ang sisihin nyo. Be responsible enough para sabihin, teka muna, ano bang ginagawa namin kapalpakan? Bakit galit ang bayan? Tandaan nyo to may nabasa ako. Hindi to alam ng mga Pilipino. Ilang coup attempts, di umano. Ilang impeachment pala na di umano ang gustong sinubukan kay Leni nung panahon ni PRRD. Pero hinarang ni Tatay Digong. Hinarang po ni Tatay Digong para hindi magtagumpay. Ganyan pong presidente si Tatay Digong, patas siya. Even hindi sila magkasundo ni Leni, hindi niya hinayaan ma-impeach. Yung amo mo, ka-unity niya, pinai-impeach niya. Tapos hindi niya magawang anuhin. So, wag po tayong magpaka-plastic dito. Mali yung mga binabanggit nito. Kasi ito si Claire, gusto niya umuo na lang ng umuo kay Marcos Hindi mag-create, hindi po para, alam mo, minsan, sa ating mga lalaki, lagi natin sinisisi minsan ng ating mga partners, ang ating mga misis, ang ating mga girlfriends, no? Tayo mga lalaki, pag sila'y silosa. Dapat siguro, tingnan din natin yung sarili natin. Bakit sila silosa? Baka naman may ginagawa tayong kabalbalan. Baka naman may ginagawa tayong katarantaduhan. Kaya naman nagsiselos. Kasi kung yung babae, binigyan mo ng tamang confidence na ikaw ay hindi magloloko, hindi naman magsiselos ang nasa matinong isipan na babae. Same thing dito. Huwag niyong kinokontrol yung damdamin ng taong bayan. Nagagalit. Tinatawag niyong sedition, yung galit, inilalabas. Hindi po, nasa batas yun. Ilang beses ko nang tinanong yun. Tinanong ko yung kay Atty. Jimmy Bondo. Yung bang magsasabi ka ng iyong nararamdaman? Hindi po. Nasa batas po yun. Karapatan po yun ng Pilipino. Huwag niyo pong alisin sa amin. To the government, to the president, then we have to step up. Tinan mo inisip nito. Pag nagki-create ka daw ng galit sa gobyerno, we have to step up. Tama ka doon, Claire. You have to step up. What? In performing
your duties to the Filipinos. Hindi to step up sa pagbubusal sa mga vloggers na naniniwala sa mga ginawa ni Tatay Digong. Hindi po trabaho hinahanap ninyo. Diktador po ang hinahanap ninyo. Pinipigilan nyo ang taong bayan. Alam nyo, hindi. Sasabihin ko sa inyo, mabusalan nyo ako? Mabusalan ninyo ang 20 na vloggers? Ilan ang bumoto kay BP Sara? 32 million. 32 million minus 20. Marami pang magsasalita. Tandaan mo yan. Kung ginagawa ninyo yung dapat, kung si Marcos lahat ng sinabi niya, pinanindigan niya, yung mga vloggers ngayon na nandito, hindi nagsibaligtaran. Yan po ay kami lang pong banateros hindi nabudol eh. Ayaw talaga namin kay Marcos from the get-go. Because alam namin, sinabi ni Tatay Digong ang problema dyan. Kay BBM, nakinig kami. Yung iba po nabudol. Pero kung ginawa ni Marcos, yung mga pangako niya, yung mga vloggers na yon, hindi lumipat. Kung ginawa niya yung continuity, kung sinisugpo ninyo ang mga rebelde, mga NPA, kung walang droga sa Pilipinas, and higit sa lahat kung nagpa-drug test si Marcos, wala tayong problema. Napahiya nyo pa kaming mga banateros. Ha? Baka yung mga vloggers na kakampi namin ngayon, pinagbumura kami nun. Sabi ko sa inyo, banateros, hindi adik eh. Nagpa-drug test, oh. Nagpa-drug test. Di ba sabi nyo, magpa-drug test sila sa Luneta, sabay sila ni Tatay Digong. Nagpa-drug test sila, sabay. Negative. Baka yung mga vloggers na yun, binumura pa kami. Hindi kakampi na namin ngayon. Kung yung mga ginagawa ni BBM na ayon sa gusto ng taong bayan. Yun ang problema natin eh. How? By filing cases, complaints. Okay lang yan. Sige. Mag-file kayo ng cases, mag-complain kayo. Basta padaanin sa korte, ha? Hindi tambot ng dampot si Torre. Tapos, dadaling kung saan, tapos hindi na dadaan sa korte. Okay lang, padaanin nyo sa korte. But as of the moment, there's no indication on the part of the President that he will do that. Yun ang nakakatakot doon. In-endingan niya, ha? Yung ending niya. Ngayon, there is no indication that he will do that. Yun.